Naisip nyo na ba kung ano ba talaga yung nawala sa hardin ng Eden? Kasi hindi lang tutungkol sa isang prutas. Sa pag-aaral natin ngayon, aalamin natin kung paanong binawi ni Jesus ang isang napakalaking mana na nawala sa atin sa simula pa lang. Isang tagumpay na, well, binago ang lahat. Okay, so para talaga mag-gets natin kung gaano kalaki yung tagumpay ni Jesus, kailangan muna nating balikan yung simula. Ano ba talaga yung nawala sa sangkatauhan? Kasi yan yung mismong problema na kailangan niyang ayusin. So, unang bahagi muna, ang nawalang kapangyarihan. Dito natin sisilipin kung saan ba talaga nagsimula ang lahat ng gulo. Okay, so isipin nyo si Adan. Hindi siya yung may-ari ng mundo ha. Para siyang manager, isang tagapangangalaga. Sa kanya ipinagkatiwala ang lahat na may responsibilidad na pamahalaan ito ng maayos. At yung kapangyarihang yan mismo yung nakataya. At dito na nagkakatalo, di ba? Kasi yung unang Adan, well, pumalpak siya. Isinuko niya yung kapangyarihan. Pero heto na yung magandang balita. May darating na huling Adan, si Jesus, para ayusin ang lahat at bawiin ang nawala. Dito na papasok ang solusyon. Ikalawang bahagi, ang huling Adan. Siya yung solusyon sa problema. So, paano nga ba niya ito ginawa? Tingnan natin. Okay, ito medyo deep to, pero sobrang importante. Para maging patas ang laban, kailangan talunin ni Jesus si Satanas hindi bilang Diyos, kundi bilang isang tao, isang representative nating lahat. Yan ang dahilan kung bakit siya tinawag na panganay na anak na nilalang, kasi siya yung naging perpektong halimbawa para sa ating lahat. At dito ka talaga mapapahanga. Kasi isipin mo, bilang Diyos, kayang niyang tapusin ang laban in an instant. Pero hindi, pinili niyang lumaban bilang tao. Bakit? Para patunayan sa lahat sa atin, maging sa mga anghel na kayang-kaya palang talunin ang kasamaan sa isang patas na lawanan. Sige, ikatlong bahagi, pagbawi sa mundo. Ito yung unang hakbang sa kanyang malaking tagumpay. Yung konsepto ng pagtubos, isipin nyo siya na parang isang legal transaction. Sinasabi rito na ang sangkatauhan ay literally na binili pabalik. At ang pambayad, ang dugo mismo ni Jesus. Ang ibig sabihin niyan, may legal na claim na siya ulit sa atin. Pero teka, baka isipin nyo, kung nanalo na siya, bakit may kasamaan pa rin? Magandang tanong yan. Ipinapaliwanag dito na may mga legal at espiritual na proseso pa kasing kailangang matapos para yung katarungan ng Diyos mapatunayan sa lahat nang walang duda-duda. Okay, next level! Hindi lang mundo ang binawi Haharapin natin ngayon yung mas malaking kalaban, ang kasalanan at kamatayan. Ito yung pundasyon ng lahat. Isang batas sa buong universe na hindi pwedeng baliin. Pag may kasalanan, ang kabayaran ay kamatayan. Yan ang legal na parusa. Period. At dito natin makikita yung ganda ng logic. Okay, pakinggan nito. Step 1, ang batas, bayad sa kasalanan ay kamatayan. Got it? Step 2, si Jesus namuhay ng walang kahit isang kasalanan. 0. Step 3, so kung wala siyang kasalanan, anong legal na karapatan ng kamatayan sa kanya? Wala. Kaya ang resulta, hindi siya kayang hawakan ng kamatayan. Gets yo? Yung muling pagkabuhay niya, hindi lang yun milagro, isa yung legal na tagumpay. Kaya naman, ang pinaka-takeaway dito ay ito. Sa kanyang tagumpay, pinatunayan ni Jesus na ang batas ng Diyos ay hindi lang makatarungan, kundi posible pala talagang sundin. Napatunayan niyang mali si Satanas. At itong tagumpay na to, laban sa kasalanan, hindi lang siya isang legal na usapin. Ito yung pinakadakilang pruweba ng pag-ibig ng Diyos, isang sakripisyo na ginawa para sa atin noong mga panahong hindi pa natin siya hinahanap. Okay, so nanalo siya. Ang tanong ngayon, paano to nagiging tagumpay din natin? Paano to nagiging personal para sa'yo at para sa akin? Kasi ito yung aha moment Yung panalo niya, hindi lang pala para sa kanya, para ibahagi sa atin. So tingnan natin, ano-ano ba yung mga kasama sa victory package na to na pwede nating matanggap dahil sa ginawa niya? At ito ang susi sa lahat, ang banal na espiritu. Siya yung parang agent na kumikilos sa loob natin para yung tagumpay ni Kristo maranasan natin sa araw-araw. Siya yung nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para magbago at sumunod. So, kung ibubuod natin ang buong paglalakbay, ganito yung itsura. Nagsimula sa pagkawala ng kapangyarihan dahil kay Adan. Tapos, binawi ito ni Kristo. Sa ngayon,
unti-unti nating tong nararanasan sa tulong ng banal na espiritu, hanggang sa darating yung araw na magiging ganap at kumpleto na ang lahat. At dito tayo magtatapos. Mula sa pag-unawa sa malalim na teolohiya, inililipat natin ang focus sa personal na aplikasyon. Kasi matapos nating malaman ang lahat ng ito, may isang tanong na lang na naiiwan. At yan ay para sa bawat isa sa atin na pag-isipan.